Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat at patuloy po na lumalawak ang ating viewership at subscribers sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po yan sa inyo, ang inyong pagtitiwala at pagmamahal at ang inyong pagsuporta sa advokasya at paninindigan na tayo po'y nagkakasama upang isulong ang agenda ng mabuting pamamahala at labanan at itakwil ang korupsyon at pandarambong sa ating gobyerno. Kaya po tayo lumalago at lumalawak ang ating naaabot sa ating mga advocacy video presentation. Salamat muli. Sa oras na ito ay bibigyan po natin ng punto de vista. Itong inilabas na, after all, ng controversial na online-based media or internet-based media, itong PGMN expose, ang Peanut Gallery Media Network. Matatandaan po natin na ang founding owner nito at parang leader ng pinakagrupo na ito ng PGMN ay si Franco Mabanta. At ito po ay naging laman ng mga balita sa ilang mga nakalipas na araw dahil po di umano ay na-entrap or na-set up. At naaresto ito ng NBI dyan po sa may Valle Verde area sa Pasig. Kasama po ang iba pa nitong mga tauhan. At nung nakarang araw ay nakapag-bail out na po sila o nakapagpiyansa. At kanina po, madaling araw, nakita na natin, inilabas nila itong The Mastermind. Video po ito sa YouTube na kumakalat ngayon sa iba't ibang mga social media platform. At ang nag-present po ay ang kanilang lead anchor person na si CJ Hero. No, isa itong online political journalist na karamihan ng kanyang mga videos ay nasa online makikita. Ang kanyang mga pag-uulat. Ang title po, The Mastermind. The Scandal That Must End, Martin Romualdez. Ayun. Yun po ang title ng kanilang inilabas at ayon doon sa mga naratibo na lumabas hinggil sa pagkakaaresto ng founding leader nitong PGMN na si Franco Mabanta, ay iyon ang binabalak ni Romualdez na isabotahe as per allegation ni Ginoong Franco Mabanta, and kaya po siya na set up. Although ang legal terminology niyan sa batas, kaya siya nagkaroon ng instigated na sitwasyon at naaresto siya. Yun pong ibig sabihin ng set-up. Iba naman pong entrapment. Pag sinabi pong entrapment, ito naman ay tungkol sa pagkakaroon mo ng isang krimen na sinadya mo at ikaw ay binantayan dahil natunugan ka. Entrapment po yun. Binantayan ka ng law enforcement or mga pulis. Ayos. So, kiniklaim ni Mabanta na ito pong inilabas ngayong araw na ito ng PGMN o Peanut Gallery Media Network na The Mastermind, The Scandal That Must End, Martin Romualdez, presented by their lead anchor person na si CJ Hero. Ito daw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-aresto sa kanya, no? At nagresulta ito sa pananakot mula kay Martin Romualdez laban po sa mga bumubuo ng PGMN. Kaya ang claim at ang insistence ni Ginoong Franco Mabanta at ng mga kasama niya sa PGMN, ito ay calibrated and organized attack on media freedom, sapagkat ang social media is also a media form, a media platform. At ito ay atake sa malayang pamamahayag sa ating bansa, disguised as law enforcement. Dahil mga extortionist di umano itong mga taga-PGMN. Ayun. Pero I will not delve further on sa iba pang komentary ko na yan, bibigyan ng pananaw. Dito po muna tayo sa inilabas nilang video. Mga 1 oras and 1 hour 20 or 28 minutes ang pagkakaalam ko. Kasi nakita ko na, pinanood ko ang point by point at nasundan ko naman ang presentation. Kaya magbibigay po tayo ng pananaw.
Una sa lahat, maganda pong presentation. At binalikan ang historical account kung papaano po ginawang estafa at hinold up at kinulimbat at dinurubo nila Martin Romualdez at ng mga kasamahan niya sa Kongreso ang budget at pati na ang pundo ng ating pamahalaan na ikinaresulta ng malalang paglulunsad ng korupsyon, pandarambong, pagnanakaw sa kaban ng bayan, paglilimas sa pundo ng pamahalaan to the detriment and to the disaster affecting the services and survival of our people in our nation. Maganda ang historical account. Pero, unahan ko na kaagad, maganda subalit kapos sa katotohanan. Bakit po? Sapagkat hindi lang naman po si Martin Romualdez ang mastermind. Everything goes back to Marcos Jr. Ano man po ang sindikato na ginawa ni Martin Romualdez, nila Saldico at ng mga alipores nila sa sindikato na ito, na paano dayain ang budget, paano palusutin ang mga pundo, insertions, allocables, parking funds, sagasa fund, kung ano-anong mga kasindikatuhan na terminology, ang lahat ng yan ay hindi magkakaroon po ng implementasyon at hindi may papalabas ang mga naturang pundo kung hindi po inaaprobahan ni Marcos Jr. ang kabuuang budget na nagiging batas. Mula sa pagiging National Budget Bill, nagiging National General Appropriations Act. Dahil pinipirmahan ni Marcos Jr. Itong anggulo na to ay pilit po na obscure. Pilit po ito na naisang tabi. Hanggang kay Martin Romualdez lang. Kaya sabi ko, tama po ang buong presentation, ngunit kapos at kulang sa buong katotohanan. Sapagkat hindi po lamang si Martin Romualdez ang may punong kriminal na pananagutan sa pagkakaroon ng malawakan at malubhang korupsyon at pandarambong. Kung hindi po siya pinoretektahan, hindi po siya kinasabwat, at hindi po nakiayon at nagpatupad ng otoridad niya si Marcos Jr. bilang presidente. Gets po natin, hindi ko po alam kung ano ang agenda ng PGMN. Bakit hanggang kay Martin Romualdez lang ito? Bakit hindi tinumbok si Marcos at bilang si Romualdez, sila po ay mga principal co-conspirators. Ang ibig sabihin po, pangunahing nagbuo ng pakikipagsabwatan gamit po ang kanilang otoridad, kapangyarihan at relasyon bilang magpinsan. Mantakin mo magpinsan sila. Si Marcos ang presidente, si Romualdez ang head ng House of Representatives. At ang budget po nagsisimula sa proseso na ito. Mula po sa Executive Department, papasok kay Romualdez. At dito na po kinakatay. The Senate has become a willing conspirator. In the last 3 budget cycle at least, bago sumambulat ang naturang iskandalo, 2023 budget, 2024 budget, 2025 budget, ginawa po ito. Not just once, but 3 times. So, hindi ko po nakita ang dahilan pa sa ngayon kung bakit hanggang kay Martin Romualdez lang ang paniningil na inilantad at inihayag dito sa documentary Special Investigative Report na ipinakita ng PGMN. Well, it has also been public knowledge as of lately na si Franco Mabanta ay matagal na naging operatiba na ginagamit ni Marcos, nila Lisa Araneta, and even nila Martin sa mga special social media platform projects, PR projects, and political operations projects. So, ibig sabihin po, naka-establish ng malalim na ugnayan si Franco Mabanta bago pa ang PGMN network na ito niya or media platform niya sa social media kay Marcos at kay Romualdez at kina Lisa Araneta. But kung bakit hanggang kay Martin Romualdez lang po ang expose at investigative report na inilabas nila, sila po makapagpapaliwanag niyan. But we can also have yung tinatawag na pattern of events correlation analysis. Kasi po sa inilabas na statement ni Franco Mabanta upon his arrest, sinasabi po niya, ang kanyang saloobin ay tungkol kay Martin Romualdez lang, ang pananagutan na yon, at
nakikita niya na mayroong effort daw na ginagawa si Marcos Jr. para i-address ang national issue of corruption involving even kay Martin Romualdez. So makikita mo yung tono niya ay nagme-maintain pa rin ng maayos na ugnayan kay Marcos. Kasi mas lubos-lubos sana ito na magiging explosive at makatotohanan ng buo kung ipinakita ang katotohanan that everything that Martin Romualdez did at ang sindikato na binuo niya sa Kongreso like Saldico, itong mga alipores niyang gang of 6+4, no? Sila Don Gonzales, J.G. Suarez, Stila Kimbo, Gardiola, at mga contractors, including ang asawa ni Romualdez na nasa Committee on Accounts na si Yeda Romualdez for 3 years sa loob ng Kongreso, sila po ay mga operatiba lang. Except Romualdez, no? They are executors. They are collaborators. But the principal conspirators and mastermind na nagbuo ng plano na to, si Romualdez at si Marcos. Si Saldico ang kanilang pinunong berdugo noon sa pagkatay ng pundo. Hindi magagawa lahat ni Saldico at ng mga kasabwat na sindikato na mga kongresista, kontraktor at pati sa ilalim ng DPWH, pati sa DBM, sa Executive Secretary, at lalo na po, ulitin ko sa DPWH, kung hindi po yan pinayagan ni Marcos na ipatupad ang very elaborate, very highly organized na sistema po ng pandarambong at napakalawak na paglulunsad ng pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan. Sapagkat hindi naman po makokontrol yan ni Romualdez at nila Saldico, direkta ang DPWH kung matino po ang gobyerno ni Marcos at ang kanyang DPWH secretary ay hindi po naglalaro ng apoy sa pangungurakot. Itong si Bunuan before, at ngayon ay pinagtatakpan ng isa pang controversial figure na si Vince Dizon. Bunuan is directly reporting to the President or was directly reporting to the President. At kaya nga po, di ba, bago pa sumambulat nang na-fact check sila ng si Marcos at sila Romualdez at itong mga kawatan at mga kurakot na politiko nang bumaha ng tulotodo sa paligid ng Metro Manila, Central Luzon at maraming bahagi po ng Southern Tagalog including sa Kabisayaan, sa Cebu at sa iba pang bahagi ng Mindanao, nakita po na talaga naman palang malawak ang pagtatakip-takip at pagtatabon-tabon kasi nagbabanggit pa si Marcos sa kanyang State of the Nation address noong 2024 na sinasabi niya in front of the Congress, nandun ang mga senador, ang mga kongresista, nandun din po, nakikita ng buong media, sabi niya, we have completed almost 5,000 flood control projects and more are coming. Wow, palakpakan. 3 days after nilubog sa baha po ng kalikasan sa sunod-sunod na ulan at bagyong pumasok, in just 3 days, lunod po ang milyon-milyong mga tahanan at paligid po ng lugar sa buong Metro Manila, Central Luzon at pati na po sa karatig na rehiyon na Southern Tagalog. At pati po, the next months, bumira din po sa Cebu, Mindanao, and after 2025. Kaya po, noong 2025, nag-iba ang tono ni Marcos. Sa kanyang State of the Nation address, mahiya naman kayo kasi alam niyang hindi na po indefensible na ang malawakang pangungurakot. Pero all along, hindi ba tayo nagtatanong at dapat itong tinanong lang PGMN, bakit pinayagan ni Marcos ang mga pagpapalusot na mga pondo kung sinasabi niya na bago siya pumirma ng National General Appropriations Act ay binabasa niya. Di po ba nang pinuna siya ni Pangulong Duterte noong February or January of 2025 bago niya ipadukot si Pangulong Duterte at ipakidnap sa mga collaborators na mula sa ICC at ipinatapon, sinasabi ni Pangulong Duterte noong January 2025 na mayroong butal-butal na bahagi ang budget at yan ay illegal at parang pinalabas na may mga blank check to the discretion ng mga gagawa ng final report at final version ng budget at yan ay hindi natalakay sa plenaryo o sa mga komitiba ng House of Representatives at even sa Senado at even sa BICAM. Kaya delikado yan. Sagot ni Marcos, yan ay mga palusot at mga hinahabi-habing kwento ng kasinungalingan mula sa kay Duterte. O, di ba? Sabi niya, binasa ko ang mahigit 4,000 na pahina ng mga sinasabi niyang budget pages ng National Appropriations Act na ipinadala sa kanya para maging National Appropriations Act. Kung binasa niya,
noong 2025 at sinasabi niya na binabasa niya lahat ng mga pahina nito, 2023, 2024, 2025. Umabot po sa 1.9 trillion pesos ang nawalang mga pondo dahil po ghost flood control projects ang ginawa. At marami pang infrastructure projects ang ganun din pong ginawa ng buong gobyerno ni Marcos. So hindi pwede na ang pananagutan sa ulat report na ito o ulat investigasyon ng PGMN ay hanggang kay Romualdez lang. Tayo po ay sumusuporta na dapat mananagot si Romualdez bilang principal conspirator and mastermind. But it should include principally Marcos. Kasama po dapat si Bongbong Marcos Jr. Hindi pwedeng si Martin Romualdez lang. Okay? So doon pa lang nag-take off na si Ka Eric kasi mahirap po na hanggang doon lang ang framework of mind natin na tatanggapin natin na hanggang kay Romualdez lang at sa kanyang inner circle ng mga sindikato ang pananagutan kung bakit nawala ang almost 1.9 trillion pesos sa dinorobo at kinulimbat ng mga flood control projects na wala naman talagang flood control, wala ding projects, pero grabe ang nakawan. Halos buong kongreso sangkot at ilang mga senador. Ngayon, hindi rin mangyayari lahat kung walang ibinigay na imprimatur at go signal si Marcos Jr. For example, in 2024 and 2025 alone, mahigit 4,000 na mga flood control projects na pinapunduhan ng Kongreso, inilipat at isiniliksik po papunta doon sa unprogrammed appropriations, which are illegal by the way, under question ito ngayon sa Supreme Court, dahil parang pork barrel style yan, lump sum budgeting. Pinirmahan pa rin ni Marcos at pinarelease po ang mga unprogrammed appropriations. And that cannot only be done by the Budget Secretary or the Executive Secretary. Being the President, siya po ang nag-approve ng final release ng mga unprogrammed appropriations para punduhan po ang mga pinagdurubo na unprogrammed na mga flood control projects. Klaro po tayo dyan, ano? Ano po ang nilalaman ng buo ng PGMN report na ito? Ang nilalaman po nito, binalikan nila ang historical account kung papaano po na ang billion-billion na pondong ito na umabot na nga sa trillions of pesos, o close to 2 trillion na nga ang nawala, at yun na po ang nakikita nating paper trail and testimonial revelations of various witnesses. Ngayon, lumalabas na si Martin Romualdez ay guilty sa pagkakaroon ng conscious, deliberate, organized effort na gamitin ang poder sa Kongreso upang dayain ang budget, palusutan, tapalan, ilusot at ilihis ang mga pundo sa loob ng 3 taon at least na siya ang Speaker of the House. That is established. But the principal conspirator in accountability cannot only be limited to Martin Romualdez. It should include Marcos Jr. para maging totoo po itong lahat. Sapagkat walang ni singkong duling na sentimo sa pundo ng pamahalaan ang pwedeng lumabas kung hindi po yan pinirmahan ni Marcos Jr. ang budget na naglalaman ng mga sindikato. Mantakin mo 2024, lumabas din po dito na budget 2024, si Martin Romualdez alone may nakaparking na pondo sa DPWH, 176 billion. Wala po yun sa budget. Sa National Expenditures Program nang pumasok, paglabas, may 176 billion pesos si Martin Romualdez doon po sa parking fund niya sa DPWH at may 32 billion pesos sa DSWD na isiningit insertions. Bakit hindi ito nakita ni Marcos? At bakit sasabihin niya hindi niya na alam ang budget na bumabalik sa kanya and yet pinipirmahan niya? Yan po ay dapat sana in-include ng PGMN sa kanilang investigative report para kumpleto ang katotohanan. Tuloy, lumalabas na parang sila Marcos ang pinaglilingkuran nitong report na ito sapagkat inililihis tayo papunta kay Martin Romualdez, kay Lasaldico, while the principal accountability of the criminal plunder and systematic operations of restoration of institutional large-scale corruption and plunder nangyari dahil inutusan, kinonsinti, pinoretektahan at ipinatupad ni Marcos ang sinindikato ng mga budget at pagnanakaw na ito with all his knowledge. Kasi nga sabi niya, binabasa niya ang bawat pahina ng mga tinatawag nating National Government Budget Bill bago maging batas
na magiging General Appropriations Act. So therefore, Marcos cannot play innocent. Hindi po siya inosente. Ang hindi natin may paliwanag sa ngayon, bakit sinadya ba o nakaligtaan lang ng PGMN Special Investigative Report na si Martin Romualdez is a creation of Marcos. And Marcos is supported by Romualdez, and their interlink of power and authority and their interest na lumaganap ang korupsyon at pagkakitaan at pagkapirahan, ito lahat, ibinulgar na ito ni Saldico, ni Governor Chavit Singson, ng mga marami pang testigo ng 18 former soldiers ni Yusik Adrian Bersamin na naging bagman facilitator ng mga deliveries ng malimaleta ng mga pundo na mula kay Saldico, dinideliver kina Romualdez at kina Marcos. Why only Romualdez? That's the point. Kaya naman pala, nang maaresto ito si Franco Mabanta at mukhang naglumambot na si Melvin Matibag sa kanya, hindi na siya dinudurog ng todo pa sa media, hindi po itinuro ni Franco Mabanta si Marcos. Ang sabi niya, ang lahat ng nangyari ng ito ay dahil minaniobra ni Romualdez na tirahin kami. Dahil ayaw niyang lumabas ang report na ito. But the report is short of truth. It is short of real call for accountability on the most brazen, the most destructive corruption and plunder operations of the government by the government itself, orchestrated not just by the Speaker of the House, but most especially from the baton and compass of the President himself. Yun dapat ang buong picture. Yun dapat ang buong katotohanan. Mga kababayan, hihimay-himayin natin ang report nila sapagkat tama po ang karamihan ng report nila. Nananiwala tayo dahil historical account yun ng mga nangyari, ng mga naibunyag at nailahad. Pero short sa tumbok ng tunay na katotohanang buo na mailalahad that Martin Romualdez is not just the only mastermind. He is a co-mastermind to the more principal authority providing for the operational conduct and execution of large-scale and massive corruption and plunder in the government led no less than by the President. Kasi nga sangkot ang DPWH, DBM, Executive Secretary, at marami pa mga Yusek, kagaya ni Yusek Adrian Bersamin, Yusek Joe Cades, na itinuro ni Saldico na sila ang linya upang idugtong ang mga utos ni Marcos, like 100 billion pesos insertion, hanapan nyo, akin yan. Huwag nyong galawin. And including po ang sa anak nito na si Sandro Marcos. At pati sa asawa ni Marcos Jr. na iniulat ay mayroon palang 100 million pesos sa isang pagkakataon. Yun lang nakita natin na isang project insertion doon inilagay kay Budget D na distrito sa Isabela. Wow! Truth may come out installment, but truth will eventually become complete. Magiging kompleto ang katotohanan ito, lalo na kung hindi ito mapipigilan ng pera at pananakot. We hope that the PGMN will come up with another continuing story para i-link up ang totoong katotohanan sa tunay na pananagutan ng punot dulo nito lahat. Hindi lamang si Romualdez at ang sindikato sa Kongreso na binuo nila Romualdez at Saldico, kundi pati si Marcos dapat. Sapagkat doon ang galing ang authority, order, and operational execution, and the overall benefit ng pagnanakaw at pandarambong si Marcos at ang kanyang buong pamilya. Maybe except Senator Amy Marcos and maybe except Madam Imelda Marcos dahil matanda na rin siya talaga. But the overall na pagbubuo ng sindikato sa gobyerno, Marcos and Romualdez, yun ang totoong iniluluntad or inilulunsad na katotohanan at inilalantad ng pangyayari, ng kaganapan at mga karanasan at ng mga salaysay. Yun dapat ang buong konteksto ng report na ito na inilabas ng PGMN. But nonetheless, congratulations PGMN for starting up to speak the truth, although installment, kulang, and we hope that you will make it a complete truth. In as far as the systematic
and massive monumental restoration and execution of corruption and plunder are concerned. It's Marcos and Romualdez, not just Romualdez. Maraming salamat mga kababayan sa inyong panunood at pagtangkilik sa ating balita at talakayan with Ka Eric. Mabuhay po kayo, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!